Nasa substation na ng Philippine Coast Guard sa Talisay, Batangas ang mga equipment na gagamitin sa pagsisid sa Taal Lake kung saan itinapon ang mga labi ng ilan missing sabongeros. Inaasang darating na rin doon anumang oras sa mga otoridad na mangasiwa sa search and retrieval operations. May unang balita si Ian Cruz. Mayat maya ang Seaborne Patrol ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Sa lawang ito raw itinapon ang katawan ng mga nawawalang sabongero base sa pahayag ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Ayon sa PCG rito, handa na sila sakaling iutos na ang pagsisid sa Taal Lake. Ito yung fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake. At ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sabongero. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, sisimulan ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake depende sa lagay ng panahon. Natukoy na raw nila kung saan uumpisahan ang operasyon. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Ayun ang ating ground zero natin sa start, from the start. Kasama sa composite team na sisisid sa Taal Lake ang elite force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. 3 team na may tig-4 na Navy SEALs ang ipapadala nila. Lahat technical divers na kayang sumisid hanggang 94 meters o 308 feet. Magde-deploy din daw sila ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meters. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapan ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Makakasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Hindi birong hamon ito dahil ang Taal Lake may lawak na 234 square kilometers. 9 beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niyan nasa 198 meters, katumbas ng 60 palapag na gusali. Malalim kasi yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part, kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Dagdag na hamon pa ang patuloy na pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Taal. Pero pagtitiyak ng PHIVOLCS. Sa Lawa, safe naman yun kasi alert level 1. Again, TBC lang yung nirecommend natin na huwag pasukin. Sinesecure na raw ng PNP ang paligid ng Taal Lake para maihanda ang search and retrieval operations. Pero hindi lang daw sa Taal Lake sila maghahanap. Meron kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas, but in other parts of the metro and in the underlying areas. Saka na namin ididila. Sakaling wala raw ma-recover na labi mula sa lawa, sabi ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano na hindi nito maapektuhan ng kaso. Anya, hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ang krimen ng pagpatay. Bukod kay Patidongan, isa pang posibleng testigo ang nagpadala raw ng filler kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero. Mukhang malalim yung gustong lumapit mukhang malalim. So let's see. Sana nga matuloy. Very interesting yung story, in fact, yung umabot sa aking feeler. Inaasahang makatutulong ito kung tugma sa mga naunang sinabi ni Patidongan. Malupit yung sustansya niya. Mahalaga, syempre. Anyone who builds on the story of another, anyone who corroborates, I think builds on the credibility of that witness. Bukas naman ang pulisya na makipagtulungan sa investigasyon ang ilan sa 15 pulis na idinawit ni Patidongan at nasa restrictive custody. That's one of the directions that we can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspect. Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo sa 15 pulis. Pero sabi ng NAPOLCOM, ayoko magsalita ng tapos na Lieutenant Colonel lang kasi
sa karera, simula pa lang ito eh. At let's just say, kung ikaw naman ang nag-iimbestiga dito, mapapaisip ka eh, dun lang ba ang level na yan? Di ba kaya meron pang mga involved dyan? Patuloy na nananawagan ng Justice Department sa iba pang sangkot at pinangalanan sa kaso na makipagtulungan. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News.